Ang UNITEAM ay isang electoral alliance dito sa Philippines na binuo para suportahan ang kandidatura ni Bongbong Marcos at Sara Duterte sa 2022 presidential at vice presidential elections. Kasama na rin dito ang kanilang mga kaalyado sa 2022 Philippine General Election. Ngunit bakit iba na ang kwento ngayon? Niloko lang ba tayo? Ano ang dahilan kung bakit nabuwag ang UNITEAM? Umpisahan natin sa sinabi ni Vice President Sara Duterte na ginamit lang daw siya ni PBBM. Nagamit. Yes. Clear naman yun. Tinanong ko, bakit ako? And then she said, matatalo kami ni Lenny kung di mo dalhon ang mga Bisaya. So, of course, ginamit nila ako para manalo sila. Obvious naman yun. Gusto niyo makita yung survey? Pero bakit iba ang sinasabi ni Amy Marcos bago ang election? Sinabi niya na gusto lang naman ng kanyang kapatid na maging Vice President ni VP Sara. Pero binigyan ni VP Sara ng basbas si PBBM na tumakbo sa pagkapresidente dahil wala naman balak tumakbo si Sara. Bongbong really wanted to be katandem. Gusto lang magbise noon kay Inday Sara. Siya na mismo ang tumutulak. Sabi niya, ikaw na mag-file. Ako talaga walang balak. So, medyo nangangapapa kami ngayon at saka pati kami nahihilo. Sabihin ko na yung totoo, nagulat talaga kami. First time siguro nangyari sa buong kasaysayan ng Pilipinas na yung frontrunner, si Inday Sara, hindi nagpila. Kaya nagulat kami lahat, akalain namin talaga na siya ang tatakbong presidente, tapos ang pangarap lamang ni Bongbong maging bise. Ang pangarap lamang ni Bongbong maging bise. Magkatandem. Pero wala naman nag-isip, hindi namin akalain na talagang hindi pipila. Yun, medyo sideline talaga lahat. Nagulat talaga. Nagulat tayong buong mundo nung hindi pumila. Tapos, ang sinabi na lang ni Mayor, Bongbong, tumakbo ka na. Sabi niya, tatakbuhan ko. Sabi niya, presidente na, hindi na ako tatakbo. Ibig sabihin kung gugustuhin niyang tumakbo ng presidente, pwede naman siyang tumakbo. Tapos ngayon, sasabihin niya na ginamit lang siya. In the first place, gusto lang naman maging VP ni Bongbong Marcos kay Sara Duterte. Isa pang dahilan kung bakit nasira ang UNITEAM ay dahil sa tatay niyang si Rodrigo Duterte at mga DDS. Hindi sila tumigil sa paninira sa mga Marcos kahit pa hindi naman sila pinapatulan ng mga Marcos. Madaming nagsasabi na ito na talaga ang balak ng mga Duterte noon pa. Patatakbuhin nila si Bongbong at pagkatapos ng 2 taon ay patatalsikin nila sa pwesto nang sa ganun ay mapunta sa mga Duterte ang posisyon niya at pwede pang tumakbo si Sara sa pagka-presidente sa susunod na eleksyon. Isa rin marahil sa ikinagalit ni Sara ay nung hinuli si Pastor Quiboloy dahil sa di umano'y mga kaso nito sa Amerika tulad ng money laundering at pangmomolestiya. Nasa kote na huli na no? I mean, for me, it makes no difference kung sumuko ka man. No? Pero bakit ayaw nilang iharap ang pastor at hayaang ipagtanggol ang sarili? Nang sa ganun ay kung walang kasalanan ang pastor ay mapahiya ang sino mang nag-aakusa sa kanya. Madami din dahilan kung bakit binabati ko si Sara. Isa na dito ay ang hindi niya pagbibigay ng pahayag sa mga mahahalagang bagay pero mabilis siyang magkomento pag may babanatan siya. Pero bakit hindi siya magsalita pag China ang pinag-uusapan? Bakit hindi siya magsalita pag inaapi ang mga mangingisda? Nanindigan si Vice President Sara Duterte na hindi na siya magkokomento kaugnay sa issue ng pinagtatalunan teritoryo sa West Philippine Sea. Sa panayam kanina kay VP Sara, iginiit nito na sapat na niya ang naging komento kamakailan ng kanyang kapatid na si Davao City 1st District Congressman Paulo Duterte. Kaya't hindi na siya magbibigay pa ng pahayag ukol dito. Batay sa naging pahayag ni Congressman Pulong Duterte, iginiit nito na ang Chief Architect ng Foreign Policy at ng Department of Foreign Affairs at Department of National Defense ang dapat na sumagot sa issue ng agresyon ng China sa West Philippine Sea. Ayon sa mambabatas, hindi trabaho ng Vice Presidente na magsalita ukol sa nasabing issue laban sa China at sa kahit ano pang bansa. Isa pang dahilan kung bakit nabuwag ang UNITEAM ay dahil sa ginawa ng House of Representatives. Marahil ay naramdaman niyang dinidikdik siya patungkol sa confidential funds. Inisip din niya marahil na pinupulit ka na siya ng mga mambabatas kaya't nagpasya na siyang kumalas sa UNITEAM at bumitaw bilang Secretary ng Department of Education.
Kung ayaw niya sagutin, Madam Chair, so let me go through na lang with my question kasi related naman ito. Remember, Madam Chair, question natin ito noong last year at yung 125 million na ito ay hindi ito maipaliwanag, no? Dahil nga confidential no? Nagtago sa word na confidential. Sinabi din niya na hindi siya ang dahilan ng kaguluhan. Ito ay matapos sabihin ng isang congressman na nagsimula lang ang kaguluhan nung mangarap daw ng maaga si Vice President Sara na maging presidente. Nagsimula lang naman lahat ng kaguluhan na ito noong mangarap ang ating Vice Presidente na maging presidente ng maaga. Nung mangarap ang former president na paupuin yung kanyang anak na maging presidente kaagad, doon naman nagsimula lahat ng ito. Sa ngayon, nananawagan ang Vice President ng Kapayapaan matapos ang rally ng INC. Pero bakit hindi nila naisip ito noon? Noong mga panahon na pinipilit nilang pababain sa pwesto si PBBM. Halos araw-araw nilang minumura ang presidente. Nasa kabila nun ay pinagtatanggol pa din niya ang Vice President. Na sana kung kapayapaan ang hanap nila noon pa ay sinuportahan at hinayaan nilang mamuno si PBBM at tapusin ang termino nito. Bakit nila pinaasa ang mga Pilipino sa sinasabi nilang pagkakaisa kung sa huli, sila din ang magiging dahilan ng pagkakawatak-watak? Kaya naman po, napakagandang halimbawa ang tambalan ng Marcos Duterte. Dahil po, kung ang isang tiga-Norte at ang isang tiga-Mindanao na magkabilang dako ng Pilipinas ay kayang magsama at magkaisa, sa aking palagay naman, kaya natin ipagkaisa ang buong Pilipinas.